Guys, good afternoon. Thank you for coming sa lesson 9 natin ng book 2 na pinamagatang Ready to Consolidate. So, basahin ko lang yung yung verse for today natin sa Colossians chapter 1 verse 28 chapter 1 verse 28 to 29. Sabi dito, we proclaim him, which is Jesus, admonishing and teaching everyone with all wisdom, so that we may present everyone perfect in Christ. To this end, I labor, struggling with all his energy, which so powerfully works in me. Tara guys, let us pray. Lord, we thank you, O God, for this time. Salamat, O God, sa favor and grace mo sa bawat isa sa amin to attend, Lord God, ng aming lesson 9 for book 2, School of Leaders. Thank you, Lord, sa mga leaders namin na patuloy nagpe-pray, nag-transfer ng kanilang effort, kanilang dreams and vision, Lord, sa amin, for us to be equipped and trained, Lord, to do good works, and that they may present us perfect in Christ, in maturity, Lord God, and sa lifestyle po namin as a Christian. We thank you, Lord. I pray, O God, for your Holy Spirit to be upon us, to teach us, and maging kami, Lord, yung absorbent, Lord God. Ma-absorb namin, Lord, yung lahat ng gusto may ituro sa amin today. We love you and honor you in Jesus' name. Amen. Malayo-layo na tayo, guys. Last 2 lesson na lang po tayo. And nga, we're looking forward po na hindi lang basta siya lesson, no? Yung tinuturo po namin sa inyo, kundi principle. Yan. Ngayon po, yung tinuturo natin, sa approach po natin lagi, leader na tayo. For example, yan. Ikaw bilang sa leader, Kuya Jisrael, di ba? Ang approach mo na dapat dito sa tinuturo natin is paano mo siya ma-apply as a leader. So, tamang-tama. Kasi nakalagay dito sa title natin, Ready to Consolidate. Ang pagko-consolidate po, role yan ng isang leader. No? Consolidator. So, ano nga ba ang ibig sabihin ng consolidate? Siya po ang pangalawa sa ating ladder of success, pangalawang baitang, no? Pangalawang step. Una po kasi is win, sunod po is consolidate. Goal po natin ngayon na matutunan po ang bawat principle ng leadership through sa example po na ginawa ni Apostle Paul. Maintindihan natin ng lubusan ang consolidation, ang process na ito, and to learn to apply the fundamentals of the process of consolidation. To see the principle of consolidation through the ministry of the apostles. Sabi dito sa libro natin, consolidation is the stage following conversion when the new believer receives constant care. Sabihin nga natin lahat, constant care. Constant care. Ayan. So, ano ibig sabihin nun? Tuloy-tuloy na pag-aalaga. No? Maano po kasi yan sa ating mga leader, no? Na nag-win tayo. Tapos, ang pinakamanong temptation dyan ay wala nang follow-through. No? Yan yung isa sa mga normal na challenges sa atin. Pero, ito ang ginagawa natin para ang maging new normal na sa atin is yung follow-through, follow-up na tinatawag nating consolidation process. The consolidation process allows cell leaders, sabihin mo nga ako yun. Yan, tayo yun. Cell leaders to discover the potential in each member. Awakening their ability. Oh, gandang salita na yun Awakening, ibig sabihin, meron tayong potential talaga na natutulog sa atin. Amen? O kaya, dormant sa bawat Kristiyano, no? Na kailangan ma-awaken. Ability daw natin yun to reproduce themselves in others while sharing and reinforcing the message of Jesus. So, paano natin magagawa ang pagko-consolidate ng tama? Meron pong binigay ang Bible na example tulad ng ginawa ni Apostle Paul. No? Ito si Apostle Paul, isa to sa mga magandang example. Paano nga ba mag-consolidate o mag-disciple ng mga new converts natin o yung mga tao na bagong tanggap kay God? Apostle Paul proclaimed, trained, and taught. Hindi niya lang sinabi, hindi niya lang shinare.
Anong ginawa niya? Tinuro niya. Amen? Hindi niya lang basta shiner. Tinuro niya. Ano ba ibig sabihin ng turo? Pagtuturo. May kapatid po akong teacher, no? Si Ate Angela. May 3 daw process nung pagtuturo nila. Yung cognitive, locomotive, yung isa, nakalimutan ko na. Pero lahat yun, ini-emphasize niya yung entire ability ng isang tao matuto. No? Sa pag-iisip niya. So, hindi niya lang basta narinig, si Paul, hindi niya lang basta pinarinig. Tinuro niya, no? Ikinuha niya yung lahat ng possible entry ng isang tao na mas maintindihan niya yung shiner nating gospel at matrain sila, no? Bakit? Si Apostle Paul, hindi niya lang goal na masave ang isang tao. Nasa mindset niya na yung tao nakarinig ng balita ng Panginoon, someday, gagamitin din siya na magbalita din ng gospel at maging instrument din ng gospel ni Lord. Hindi lang sa kanya, kundi sa mga taong nakakasalamuhan niya. Iyan po yung tingin na dapat natin sa lahat ng nawiwi natin. Lahat pwede magamit ng Panginoon. He knew that the calling on his life from the moment of his conversion. Alam niya na, no, na meron talaga siyang, nung na-encounter niya si Jesus, ang kagandahan kay Apostle Paul, pagka-encounter niya kay Jesus, meron na kaagad mandate sa kanya si Lord. No? May utos siya. At from then on, no? Ano nangyari? Nagtuloy-tuloy si Apostle Paul sa pagsunod dun sa calling niya. Hindi lang, ang maganda pa kay Apostle Paul, hindi lang nag-stop sa kanya. Nagturo din siya ng mga disciples niya na magpapatuloy ng vision na yun. And he was faithful to the vision God gave him. Alam nyo, pati dahil sa passion ni Apostle Paul na mag-evangelize, no? Na kahit na buhay niya ni nakataya, umabot siya dun sa point na yung hari na yung nakikinig sa mensahe niya, paano siya nabago. Amen? Gusto niyo ba yun? Na-imagine nyo, dahil ginamit kayo ng Panginoon, nakarating kayo ng Malacanang. Di ba? Ginamit kayo. Itong tao na to, si Ate Precious, dahil nga bless na bless sa kanya, yung mga boss niya, tapos nagkaroon siya ng opportunity, yung asawa niya naging cabinet member. Kuya Joseph. cabinet na binubukas. No, cabinet member. Tapos yun, nakita yung righteousness sa life nila, in-invite sila ng royal couple, ng presidential family couple na mag-lead ng prayer, no. Nakaka-bless yun, no? May contact na tayo sa Malacanang, Kuya Genesis. No? Bakit? Kasi naging faithful sila. No? Naging faithful sila na magpagamit. Tulad ni Paul noon, to the point na si King Agrippa, no? Na he's on trial pero hindi naging hadlang yung pagiging akusado ba tawag doon? Maraming nag-ano kay Paul nag-accuse, pero naging daan pa yon para pati yung royal family ni King Agrippa o yung buong kingdom niya ay marinig yung mensahe tungkol kay Jesus. No? He preached a message of repentance. Ano ang pinipreach ni Apostle Paul? No? Ito yung message of repentance. Ano yun? In the past, God overlooked such ignorance, but now He commands all people everywhere to repent. Baguhan ng buhay. Amen? Yan ang dapat pinipreach ng isang consolidator sa isang tao na nasharean niya ng gospel. Kasi nung unang message mo, good news No? Good news yung pinaano mo. Mahal ka ng Diyos, kahit ano pa yung nagawa mo, merong regalo ang Diyos sa'yo. Yung sabi nga, yung kinukwento, yung shiner ni Kuya Man kanina, ni Pastor Man, alam mo yun, yung wages versus free gift, no? Ano natanggap niya? Tuwan-tuwa yan, natanggap niya, anak na ako ng Diyos. Pero bilang isang consolidator, alam natin na hindi doon nagtatapos yun. No? Nag-gift lang yun. Meron pang kasunod yun na baguhan ng buhay. At dito maraming leaders ang nag-fail. No? Dito hindi natin na-follow through yung true meaning o yung entirety mensahe ng gospel. Hindi lang siya about salvation. It's also about repentance. Baguhan ng buhay para sa Panginoon. Kasi kapag hindi ka nagbago, natanggap mo nga yung gift ni God, pero hindi ka makakapunta kung nasan si God.
Bakit? Di ka nagrepent eh. Amen? Mahirap po sa mga Kristiyano, yung alam nila na may magandang gift sa kanila si God, pero na-abuse nila. Kala nila, ganun lang ang life. No? Nag-ano pa rin sila, gumagawa pa rin sila ng mali, di pa rin sila marunong magpatawad. So ano nangyayari sa buhay nila bilang mga Kristiyano? Sad to say, fruitless. Ano yung fruitless? Walang bunga. Bakit? Walang repentance. Sabi nga ng Bible, di ba? Dineclare ni John the Baptist, no? Keep the message of repentance in your life so that you may bear fruit. Not only physical fruit, but fruit that will last. Fruit of repentance. Amen. Napakahalagang mensahe po niyan. Repentance, no? And it was his goal to become their father through the gospel. Ayan, ang ganda no? Na tayong mga consolidator, meron tayong passion na mag-alaga. No? Maging, parang ano ba yun? Adopted children tayo ni God, pero tayo, in-adopt din tayo ng mga dinidisciple natin na parent nila. pang ilang magulang na tayo. First, yung biological, pangalawa, yung teacher. Pangatlo na tayo, guys. Joke lang. Yan. So, ano po ba ang purpose ng consolidation? Ito, maganda to. Basic lang to, guys, ha. Para madaling tandaan, bibigyan ko kayo ng acronym. Yan. Ang purpose kasi nito is mawala na, no, yung mentality na yung isang Kristiyano ay maging, ano lang siya, Kristyanak. Alam yung Kristyanak? Immature Christian. Ibig sabihin nun, Christian siya pero di siya nag-grow. May mga times, ganun pa rin buhay niya. O kaya, palipad-lipat siya ng church. Nag-aaral siya ng magandang church na pwede sa buhay niya. Sabi mo sa katabi mo, walang ganun. No? Ikaw magbabago, hindi yung church mo. No? No? So, bibigyan ko yung tatlong acronym. Ano bang purpose ng consolidation? Introduce triple C. No? Triple C yan. Introduce them to triple C. Una, introduce them to, ano yung unang C? Christ. Tama. Kailangan, pagka-share mo ng, sa kanila, ng one verse sa kanila, maintindihan nila na meron na silang personal relationship kay God, kay Jesus. No? Makilala nila si Jesus, ma-encounter nila si Jesus, matuto na sila makipag-usap kay Jesus. Yan yun. Ituturo mo yan bilang isang leader, bilang isang consolidator. Paano? Paano mag-grow doon sa tamang relasyon sa Diyos? Makilala nila talaga ang tunay na Diyos, walang iba kundi si Jesus. Hindi ikaw bilang nag-share sa kanila, hindi yung mga pastor, hindi rin yung mga kung sino-sino. No? Ang tunay na Diyos ay si Jesus. I-introduce mo sila sa Kanya. So, Kuya Dan, paano yun? Ako, LGU kami ni Lord. Ang hirap bilang isang consolidator o isang leader na magturo tungkol kay Jesus kung ikaw mismo hindi mo na-encounter si Jesus. Tandaan yan. No? Kailangan meron kang personal na relasyon sa Diyos. Inaalagaan yan. No? Kaya no wonder nahihirapan yung iba na kahit ang tagal-tagal na nila sa church, nahihirapan sila magbuo ng cell group o mag-win. Alam niyo kung bakit? Hindi sila okay ni Jesus. Sad to say, no? Yan yung pinaka-isang reason nun. Bakit nanatili sila na ganito, ganyan, hindi sila nag-grow. Isa lang po nga, hindi sila maayos ang relasyon nila sa Diyos. Kahit wala yun sa church, tandaan niyo wala yan sa dami ng kabisado mong Bible verse o kaya Christian song. Wala yan sa sinusuot ni Kuya Jisrael na Go for the Nation. Wala sa t-shirt yan. Alam niyo, may nakakatuwang akong na-reveal sa akin kasi may nagpaturo sa akin mag-iba ng pin sa cellphone niya. Medyo matanda na to. Pinili niyang pin yung pinaka madaling tandaan. Alam niyo ba pinin niya? Nakakatawa. 6666. So, pinin niya. Sabi ko, okay lang naman yun sa loob-loob ko. Ba't kaya 6? Kasi daw madaling Tapos, bumalik siya sa akin, kinabukasan. Sabi niya, Dan, palitan mo nga ulit yung ko. Palitan mo nga ulit yung pin ko. Bakit? Dami nagsasabi sa akin.
Sa demonyo daw yung pin ko. Ano daw? Dibil-dibil. Ano yung dibil-dibil? Devil daw. Ganun ba? Hindi. Huwag mo na palitan. Alam mo ba, ang pagiging demonyo, wala sa numero. Nasa ugali. Tama? Marami dyan. Kala mo kung ano ang ginagawa maka-Diyos, pero di naman talaga sila sa Diyos. Amen? Ang dami dyan, maraming tato, kung ano-ano yung di maayos manamit, di ganyan-ganyan. Pero alam mo, yun yung mga malapit sa Diyos. So, wala yan sa numero. No? Nasa pagkakilala natin yan sa Panginoon. Nasa buhay mo yan. Amen? Amen. So, introduce them to Christ. Kailangan yan, malinaw sa kanila sino si Jesus sa buhay nila. And next, letter C, ano yun? Hula. Introduce them to Church and yun. Introduce mo sila. Bilang isang anak ng Diyos, bilang isang pamilya ng Diyos, meron silang community. Yan. Yung community na yun, hindi yun perfect. Pero that's the best place to grow in the family of God. Amen? Walang Kristiyano na dapat mag-isa. Walang anak ng Diyos na walang pamilya. Kailangan meron. I-introduce mo sila doon. So, ang isang ginagawa ng pagko-consolidate, napapakilala mo sila. Kaya kailangan mo sila invite sa church. Kailangan mo sila invite sa cell group. Bakit? Para makita nila, hindi pala tayo nag-iisa, Kuya Dan. Marami pala tayo. Amen? Doon mas na-enjoy ng isang Kristiyano yung new journey niya sa relasyon niya sa Diyos. Meron siyang kasama. Amen? And stop na natin yung mentality na kailangan pag nag-church, banal. Kailangan nagsisell group, yung banal nga. Hindi ito ginagawa ng mga taong banal. Ginagawa natin ang cell group and church for our community. Amen? Amen ba yun? Next. Last C. Introduce them to Christ. Introduce them to church. Introduce them to... Sino yung isa sa pinakamahalaga dapat ma-introduce mo sa bagong nawin mo? Siret. To your consolidator, your cell leader. Ikaw mismo. Ang mga nakakatawa dyan, kilala nung, in-invite mo si Lord. Kilala rin, mga ka-cell group mo, tsaka yung church, ikaw hindi kanya kilala. No? Ikaw yung nagdala sa kanya, ikaw yung talagang ginamit ng Panginoon, pero madalas nakakalimutan mo magpakilala sa kanya. That's why, ang nangyayari, yung itong tao na to, pag di ka kilala, i-compare ka niya sa iba. Ba't ganito si ate, pwede sa kanya yung ganyan, ba't ganito siya, ganyan. Kasi di kayo magkakilala. Di niya rin alam na yung mga prayers mo sa kanya, kailangan, meron kayong, Kuya Gisril, sa mga cell group mo, meron talaga kayong personal connection. Alam niya din alam mo yung hobbies niya, alam niya din yung hobbies mo. Alam niya yung sumpong mo, yan. Bakit? Nakukuha yun doon sa PID. Sa mga one-on-one natin. Hiwalay po yun sa cell group, yung PID natin. Bilang mga consolidator, mga leaders, nag-i-spend dapat tayo dyan ng extra time. Nag-i-invest. Amen? So, review natin. Ang purpose ng consolidation is to introduce them to Christ, introduce them to church, to the community in church and cell, and introduce them to you, your consolidator. Amen? So, paano po ba ang effective consolidation? Sabi dito, consolidation needs to relate to the act of winning. Kailangan ma-follow through mo yun na nawin sila. Nawin sila ni Lord. Amen? Pero alam mo ba, bilang isang leader, kailangan mo rin mawin sila in terms of trust, in terms of respect, and in terms of confidence. Hindi yan basta... alam nyo ba, yung mga tao, yung mga Christian, ang bilis, nagtataka ka ba't ang bilis na lang nila bitawan yung cell group nila? Alam mo kung bakit? Hindi ka nakapag-build ng tamang relationship sa kanila. Dadaan yan, sinabi ni Kuya EJ nung nakaraan, paano mo ba malalaman na medyo nag-i-improve na yung
relationship mo dyan sa... Hi, hello, Saza. Yes, that's yours na. So, malalaman mo daw na medyo okay na yung nagle-level up na yung relationship nyo ng cell group mo tsaka ikaw bilang leader kapag ano daw, sabi ni KJ, hindi na good health lang yung prayer request niya. Tama? Pag-pray ko sa'yo, kuya, good health lang. Pag ganun pa yung mga prayer sa'yo, medyo ano ba, may kailangan pang tanungin sa kanya? May kailangan ka pa talagang i-ano sa kanya. Paki-post nga muna, pre.